Denmark ay pasok siya sa top 10 na may pinakamataas kung magpasahod sa buong Europe. Lagi tinatanong kung anong trabaho ko dito sa Denmark. At sa ngayon, tapos na ang pahinga namin na mahigit 2 linggo. Balik trabaho na naman ulit. At sana ma-enjoy nyo yung paligid dito sa Denmark habang nag-iikot ako. At kunting kaalaman lang, bakit maraming mga OFW ang gusto makarating dito sa bansa na to. At hindi lang tayo mga Pilipino, kahit sa mga ibang lahi, mapa-cleaners man o mga skilled worker na nasa bansa na ng Ireland at Spain, Croatia, Hungary, Poland at Czech Republic at kung saan saang lugar pa gaya ng Pilipinas. Dahil may mga katrabaho ako doon sa mga bansa na nabanggit ko at may mga kamag-anak doon ng asawa ko at mga kapitbahay ko sa Pinas. At marahil ang ilan sa atin ay hindi pa alam na ang bansa na to na Denmark ay pasok siya sa top 10 na may pinakamataas kung magpasahod sa buong Europe. At hindi lang basta-basta dahil nasa top 3 siya pagdating sa malakihan magbigay ng sweldo sa mga empleyado na gaya ko bilang isang CNC operator at ang mga welder. At babanggitin ko na rin, total nabanggit ko na rin naman yung top 10 na bansa dito sa Europe na may pinakamalaki ang swelduhan. At kahit sa ganitong paraan man lang ay may mapulot kayong aral dito sa video na to. At ito na nga, ang number 1 sa listahan ay ang Luxembourg. At sa pagkakaalam ko, mahirap na pasukin ang bansa na yan. Gaya natin ng mga OFW lang, dahil yan ang pinaka mayamang bansa dito sa buong Europe. Pangalawa ay ang Switzerland. Alam naman natin na ang Switzerland ay tourist spot lang, kaya malabo tayo dyan makapasok mga CNC operator at mga welder. At kung meron man, paki-comment na lang sa comment section. Pangatlo ay ang Denmark na nabanggit ko na. At ang pang-apat ay ang Belgium. Pang-5 ay ang Norway. Pang-6 ay ang Netherlands. Pang-7 ay ang Finland. Dito sa bansa na to ay marami rin nakakapasok ng mga skilled worker gaya ng CNC at welder. Pang-8 ay ang Germany. Yan, sa Germany marami din dyan nakakapasok ng mga skilled worker gaya ng mga welder. Pang-9 ay ang Ireland. Ito sigurado ako dito dahil may mga katrabaho ako dyan sa Ireland na machinist at CNC operator. At ang pang-10 ay ang Austria. So ang Czech Republic ay hindi siya nasali sa top 10. At sasagutin ko na rin yung mga comment sa mga nakaraan kong video. Kadalasan kasi ay lagi tinatanong kung anong trabaho ko dito sa Denmark. Para po sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang CNC operator mula sa Czech Republic bago mag cross country dito sa bansang Denmark. At lagi ko rin binabanggit kung anong agency ang nagpaalis sa akin papunta dito. Bali nakadalawang company ako sa Czech Republic. Yung una kong company ay Bernex. Tinapos ko yung 2 years contract. Pagkatapos niyan, dahil maliit yung sweldo, lumipat ako sa ibang company sa Signum. Kaso naka3 buwan lang ako doon at naudyukan ako ng mga kasama ko na mag-apply papunta rito. At
sa awa ng Diyos nakapasa naman ako, kaya ako ang nauna doon sa mga kasama ko papunta rito. Tapos isishare ko na rin kung gaano katagal ang proseso hanggang sa makarating ako dito. Bale, sobrang bilis lang ng proseso mula nang makapasa ako sa pag-apply, dahil hindi naman ganong kahirap pag-apply dito. Once kasi na na-select na yung resume, wala na siyang formality na interview, which is nabanggit ko na rin doon sa mga nagdaang kong video kung paano ang sistema ng pag-interview nila. Pero ulitin ko na rin dito para malaman nyo. Bali, wala na palang nangyari video call o video call interview. Through email na lang yung tanong sa akin at sinagot ko through email lang din. At pagkatapos niyang kinabukasan ay nanghingi na sa akin ng mga dokumento. Bali, prinasis ko lang yung application ko sa loob lang ng 1 linggo. At pagkatapos niyan, diretso na ako biyahe papunta rito sa pamamagitan lang ng bus transportation. At ang sinakyan ko nga pala ay Flexbus magmula sa Borno, kasi yon yung center point ng lugar kung saan ako dyan sa Czech Republic. At magmula dyan sa Borno hanggang Aros or Arhos, di ko alam kung anong tamang pagbigkas niyan. At mula sa Aros, nag-train transportation na ako papunta dito sa Hobro. At ang agency na pinag-applyan namin ay ang Blue Cooler, or mas pamilyar sa Facebook page na Erika Blue Cooler. At kung paano mo makikita yung agency na yan ay pumunta lamang po kayo sa Facebook nyo at i-search nyo yung Facebook page nila, at sana maliwanagan na kayo. Maraming salamat pala sa mga nag-comment at nanonood sa YouTube channel ko, at lalong lalo na maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, dahil sa ngayon mahigit na po 5,000 ang mga subscriber ko sa YouTube channel ko. At salamat din sa mga nagtitiwala sa mga video ko, at pagpasensyahan nyo na rin kung minsan yung mga video ko ay kadalasan negative. Pero kahit kailan wala akong pinagsisisihan sa mga nababanggit ko na kahit negative, dahil yan ang totoo base lang sa experience ko. At yan na pala yung accommodation namin na dati puro panambak, ngayon napakaganda na ito sa bandang kaliwa. At yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa mga nanood, at see you sa next vlog. Alers.